Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at paniniwala ng ilang tao sa malalayong probinsya ng Pilipinas, sa liblib na baryo ng San Isidro, malayo sa syudad at palibot ng bundok at punong kahoy. Naninirahan ang isang batang lalaki na nagngangalang Nardo. 12 taong gulang lamang siya, payat, maitim ang balat dahil sa araw, at madalas nakayapak habang naglalaro sa pilapil at kakahuyan. Isa siyang ulila sa ama, ang kanyang tatay ay namatay nang mahulog sa bangin habang naangahoy sa gubat, samantalang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Sa piling ng kanyang lola Minda siya lumaki, isang matandang babae na kilalang marunong sa mga halamang gamot at may alam sa mga lumang dasal. Tuwing hapon, matapos tumulong sa pag-aalaga ng manok at kalabaw, tumatakbo si Nardo papunta sa gilid ng gubat ng malasapa. Sa lugar na yon, may kakaibang katahimikan, tila bawat ihip ng hangin ay may kasamang bulong. Maraming beses na siyang pinagbabawalan ni Lola Minda, "Anak, huwag kang pumunta ron kapag palubog na ang araw. May mga mata sa dilim na hindi mo gusto nang tumingin sa'yo." Ngunit si Nardo, tulad ng karamihan sa mga bata, ay mausisa at mapusok. Para sa kanya, ang gubat ay parang laruan, puno ng kababalaghan na gusto niyang tuklasin. Madalas niyang makita ang mga paru-parong kulay asul, mga ibong hindi pa niya nakikita kailanman, at minsan, mga maliliit na bakas ng paa sa lupa, tila sa bata, pero masyadong maliit para sa tao. Isang araw, habang naglalaro siya ng tirador, napansin niyang may kakaibang liwanag sa ilalim ng isang punong balete. Sa unang tingin, inakala niyang piraso lamang ito ng bote o laruan na naiwan ng ibang bata. Lumapit siya, at sa lupa ay nakita niya ang isang maliit na baston, puti ang katawan, makinis, at may ukit ng mga kakaibang simbolo. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig, parang nagyelo ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito mabitawan. "Ang ganda naman ito," mahinang sabi ni Nardo, habang pinagmamasdan ang baston. May narinig siyang mahinang tinig, halos bulong, "Huwag mo akong iwan, Nardo." Napaatras siya, napalingon sa paligid, pero wala namang tao. Ang gubat ay tahimik, tanging huni ng uwak at hampas ng hangin ang maririnig. Kinilabutan siya ngunit dinala pa rin niya pauwi ang baston. Pagdating sa bahay, agad siyang tinanong ni Lola Minda, "Ano yang dala mo?" "Laro lang po, La. Napulot ko sa may balete." Biglang nagdilim ang mukha ng matanda. "Balete? Nardo, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Doon nakatira ang mga nilalang ng ilalim, lalo na ang mga puting duwende. Ibalik mo yan." Ngunit hindi nakinig si Nardo. Sa halip, itinago niya ang baston sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. May naririnig siyang mahinang tunog mula sa baston, parang tuktok ng maliit na kampana. At sa bawat tunog, may kasunod na bulong, "Maglaro tayo, Nardo." Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang bukid, napansin ng kanyang mga kaibigan na iba na ang kilos niya. Tahimik, malalim ang tingin at parang laging nakikinig sa kung sino. "Hoy, Nardo, kanina ka pa. Tara, magtirador tayo," sabi ni Junie, ang kanyang kababata. Ngunit sumagot lang si Nardo ng malamig, "Mamaya na, may kakausapin lang ako." Pag-uwi niya sa bahay, sinabi ni Lola Minda na may kakaibang nangyari sa baryo, 3 manok ng kapitbahay ang biglang namatay, at may nakita raw na mga bakas ng maliit na paa sa paligid ng kulungan. Napakunot ang noo ni Lola Minda at nagdasal ng mahaba. "May pumasok na hindi magandang enerhiya sa baryo," bulong niya. Sa gabi, habang natutulog si Nardo, nagising siya sa liwanag mula sa baston. Hindi ito liwanag ng kandila, kundi malamig na puting ilaw. Sa harap ng kanyang kama, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, halos 2 talampakan lang ang taas, maputi, nakasuot ng lumang kasuotan na parang ginto ang sinulid. Ang mga mata nito ay kulay asul na parang kristal. "Ako ang tagapangalaga ng gubat," sabi ng maliit na boses. "At ang baston ay sa akin." "Sino ka? Bakit mo ako sinusundan?" nanginginig na tanong ni Nardo. "Dahil pinulot mo ang aking kapangyarihan. Hindi mo alam ang iyong ginising." Sa takot, tinakpan ni Nardo ang kanyang ulo ng kumot, at nang buksan niya muli, wala na roon ang nilalang, ngunit ang baston ay kumikislap pa rin, tila may sariling buhay. Kinabukasan, lumabas siya at napansin niyang tila mas malinaw ang lahat ng bagay sa paligid, naririnig niya ang mga boses ng hangin, ang mga iyak ng ibon, pati ang mga bulong sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam, simula na pala iyon ng isang sumpa, at ng pagkagising ng mga nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng gubat ng malasapa.
Habang nakatingin siya sa malayong bundok, biglang lumipad ang isang itim na uwak at umupo sa sanga malapit sa kanya. May dala itong piraso ng balat ng ahas at nalaglag sa paanan ni Nardo. Nang pulutin niya, may nakasulat sa likod, ang kumuha ng hindi kanya, babawiin ng dilim. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Nardo ng totoong takot. Ngunit huli na. Ang baston ay gising na. At ang puting duwende ay muling naghahanap ng kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, tila ibang-iba na si Nardo. Ang dati niyang masayahing mukha ay naging seryoso, at ang mga mata niya ay parang laging pagod ngunit nagliliwanag sa dilim. Kahit si Lola Minda ay napansin ang pagbabago. Habang kumakain sila ng almusal, halos hindi umiimik si Nardo, nakatitig lang sa labas ng bintana, sa direksyon ng gubat. Anak, okay ka lang ba? Parang may iniisip ka, tanong ng Lola. Naririnig ko sila, mahinang sagot ni Nardo. Sino? Yung mga boses sa gubat tinatawag nila ako. Napatigil si Lola Minda. Kinuha niya ang maliit na krusipihong nakasabit sa dingding at itinapat sa noo ng apo. Nardo, anak, wag mong papansinin yon. Mga nilalang yan ng hangin at lupa. Kapag sinagot mo sila, papasukin ka nila. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng bata. Nang araw ding iyon, pagkatapos maghapunan, nagtungo si Nardo sa gubat ng palubog ang araw. Dala niya ang maliit na baston, nakabalot sa lumang tela. Habang naglalakad sa makapal na damo, napansin niyang walang ingay ang paligid. Wala ni isang ibon. Wala ni isang kuliglig. Parang huminto ang oras. Pagdating niya sa ilalim ng punong balete, biglang umihip ang malakas na hangin. Tumilapon ang telang bumabalot sa baston, at sa sandaling iyon, nagliwanag ito, isang puting liwanag na parang nagmula sa buwan mismo. Nardo, sino ka? Magpakita ka, sigaw ng bata, nanginginig ang boses. Mula sa likod ng mga ugat ng balete, unti-unting lumabas ang isang nilalang na maliit, ngunit marangal ang tindig, maputing-maputi ang balat, parang marmol, at ang suot ay lumang kasuotan na kumikintab sa liwanag. May suot siyang korona na gawa sa mga pilak na dahon, at sa kamay niya, isang baston na kapareho ng hawak ni Nardo, ngunit mas mahaba at mas maliwanag. Ako si Dalisan, ang puting duwende ng malasapa, sabi ng nilalang. At ang hawak mo ay bahagi ng aking kapangyarihan. Hindi ko naman sinasadya. Napulot ko lang to, paliwanag ni Nardo. Ang isang bagay na galing sa amin, kapag napulot, hindi basta pinupulot lang. May kasunduan iyon. Lumapit si Nardo, nanginginig ngunit matapang. Anong kasunduan? Ang humawak ng aking baston ay nagiging tagapangalaga ng gubat. Ngunit may kapalit, kailangang isakripisyo niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Napaatras si Nardo, hindi makapaniwala. Hindi. Bata pa ako. Ayoko ng ganyang kasunduan. Ngumiti ang duwende, ngunit malamig ang ngiti. Hindi mo na kailangang pumayag, sapagkat nagsimula na ito nang pinulot mo ang baston. Biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag mula sa baston ay naging asul, at mula sa mga anino ng puno ay lumitaw ang mga maliliit na nilalang, mga duwending kulay abo, nakangiti ngunit may matutulis na ngipin. Nagsimula silang bumubulong sa paligid ni Nardo. Babalik sa amin ang baston, babalik, napahigpit ang kapit ni Nardo sa baston. Hindi. Akin to, sigaw niya. Sa sandaling iyon, kumislap ang baston at may bugso ng hangin na tumalsik mula rito, tinabig ang mga duwende at si Dalisan. Muling nagliwanag ang gubat at nawala ang mga nilalang. Nakatakbo si Nardo pauwi, humahangos, halos hindi makahinga. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Lola Minda, galit na galit at takot. Saan ka galing, Nardo? 12:00 na ng gabi. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang naputol ang ilaw ng lampara. Sa dilim, may liwanag na sumiklab mula sa baston. Nakita ni Lola Minda ang mga ukit sa katawan nito, mga simbolong lumang-luma, na kahit siya'y hindi maintindihan. Nardo, ibalik mo yan sa gubat bukas. Kapag hindi mo ginawa, may mangyayaring masama, umiiyak na sabi ng matanda. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, inilagay niya ang baston sa ibabaw ng mesa, at dahan-dahang nagsalita sa malamig na boses, hindi ko patapos ang usapan namin. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang gumising sa baryo. May nakita ang mga tao na mga patay na ibon sa paligid ng gubat, at ang tubig sa ilog ay naging maputi, parang may gatas. Ang mga alagang hayop ay ayaw nang lumapit sa kakahuyan, at ang mga aso ay tahol ng tahol sa tuwing dumadaan si Nardo.
Isang gabi, habang nagdarasal si Lola Minda, bigla niyang narinig ang boses ni Nardo mula sa labas. Lamay kausap ako nang sumilip siya sa bintana, nanlaki ang mga mata niya. Nakaupo si Nardo sa gitna ng bakuran, kausap ang tatlong nilalang na puti, mga duwende, nagliliwanag, at tila nakangiti sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Dalisan, ang puting duwende. Nardo, sabi ng duwende, ang kasunduan ay nagsisimula na. Ngunit tandaan mo, hindi lang kami ang nagbabantay. May mga nilalang na gusto ring makuha ang kapangyarihan ng baston. Pagkasabi niyon, biglang naglaho ang mga nilalang. Naiwan si Nardo, nanginginig, habang ang baston ay kumikintab ng mas maliwanag kaysa dati. Nang pumasok siya sa bahay, niyakap siya ni Lola Minda ng mahigpit. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam, may mga aswang na ring nagpapakita sa kabilang baryo? Baka may koneksyon yan. Ngunit si Nardo, malamig ang sagot, hindi sila kalaban, La. Ako ang kailangan nilang sundin. At doon, nagsimulang maniwala ang mga tao sa baryo na ang batang si Nardo ay hindi na simpleng bata. Ang kanyang mga mata ay tila salamin ng liwanag, at sa bawat pagdaan niya sa ilalim ng araw, may anino ng duwende na sumusunod sa kanya. Sa gabing iyon, habang tulog si Lola Minda, bumangon si Nardo. Lumabas siya ng bahay, dala ang baston, at lumakad papunta sa gubat. Habang naglalakad, may tinig na bumubulong sa kanyang isip, ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng baston, at sa kalagitnaan ng dilim, muli niyang nakita si Dalisan, nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay ang simula ng isang pakikipagsundo sa dilim na hindi na niya mababawi. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng mga taga-baryo ng San Isidro na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang dating masiglang hangin sa umaga ay tila mabigat at malamig. Ang mga aso ay tahol ng tahol sa tuwing sasapit ang gabi, at ang mga manok ay ayaw ng tumilaok tuwing madaling araw, para bang may nakikita silang hindi nakikita ng tao. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magbulungan. May kakaibang nilalang na yata sa gubat. Sabi ko na nga ba, mula nang makakita ng puting liwanag si Aling Tesing sa may balete, may nagbago na. At yung batang si Nardo, parang hindi na siya si Nardo. Totoo, dahil ang dating maingay at masiglang bata ay naging tahimik, palaging tulala, at madalas napapansin ng mga tao na may kausap siya kahit mag-isa. Kapag tinatanong siya ng mga kalaro, sumasagot siya ng malamig, hindi ako nag-iisa. Nandito sila. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa ilog, napansin nila si Nardo sa kabilang pampang. May hawak siyang baston, at bawat hampas niya nito sa tubig ay nagiging kulay gatas ang daloy. Natigilan ang mga bata sa kabilang pampang. Uy, anong ginagawa mo, Nardo? Tanong ni Junie, ang kanyang kaibigan. Ngunit sumagot lamang si Nardo ng may ngiti, nililinis ko lang ang ilog sabi nila, dapat kong ibalik ang kapangyarihan ng lupa. Bigla siyang napaatras ng may umaahon na mga bula sa tubig, tila may gumagalaw sa ilalim. Napatakbo ang mga bata, at paglingon nila, si Nardo ay nakatayo pa rin sa pampang, hawak ang baston, habang ang mga isda sa tubig ay nakalutang na patay. Nang gabi ring iyon, kumalat ang takot sa baryo. Maraming hayop ang biglang nagkakasakit, at 3 baboy ang natagpuang patay sa kulungan, tuyong-tuyo ang katawan na parang sinipsip ng dugo. Ang mga matatanda ay nagtipon sa bahay ni Kapitan Lito, upang pag-usapan ang kakaibang nangyayari. Simula nang magpakita ang batang yon sa gubat, hindi na tayo tinatantanan ng mga kakaibang pangyayari, sabi ng isang matanda. Dapat ipatawag si Aling Minda, yung lola ni Nardo. Baka siya lang ang makapigil sa bata. Kinabukasan, tinawag si Lola Minda sa bahay ng kapitan. Aling Minda, wika ng kapitan, maraming tao ang nagsasabing ang apo mo ang dahilan ng mga kakaibang nangyayari. May hawak daw siyang baston ng duwende. Napaluha si Lola Minda. Hindi ko na alam ang gagawin, Kap. Sinubukan kong kunin sa kanya ang baston pero parang may pumipigil. Hindi ko nga magalaw ang bagay na yon. Bumalik siya sa bahay ng gabing iyon, pagod at umiiyak. Ngunit pagdating niya, wala si Nardo. Bukas ang pinto, at ang baston ay nakapatong sa lamesa, kumikislap ng mahina. Sa ilalim nito, may nakasulat sa lupa gamit ang abo, huwag mo akong hanapin, La. Tinatawag nila ako. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa sigaw ni Junie. Si Nardo. Nandoon sa gitna ng gubat. Nagtakbuhan ang mga tao. Pagdating nila sa may bukirin, nakita nila si Nardo na nakatayo sa ibabaw ng bato, nakataas ang baston, at sa paligid niya ay may mga puting anino, mga hugis tao, maliliit,
at umiikot sa kanya na parang umiindayog sa hangin. "Ano nang ginagawa mo dyan, bata?" sigaw ni Kapitan. Ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay kulay asul na, at mula sa lupa ay tumubo ang mga ugat ng damo, gumagapang papunta sa mga paa ng mga taong lumapit. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay tumakbo pabalik sa baryo, ang iba ay nagdasal. Si Lola Minda ay lumapit, umiiyak habang hawak ang rosaryo. "Nardo! Anak! Tumigil ka na! Hindi ikaw yan!" Sa sandaling iyon, biglang huminto si Nardo. Bumagsak ang baston sa lupa, at sabay silang nakarinig ng isang malakas na tawa, malamig, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Hindi mo siya kayang pigilan, matanda," bulong ng boses. "Ang batang ito ay may utang sa amin." Ang lupa ay biglang umuga, at mula sa lilim ng mga puno ay lumitaw ang mga nilalang, malalaki, itim, may pakpak, at may mga pulang mata. Mga aswang. Nagsitakbuhan ang mga tao, ngunit hindi nakagalaw si Lola Minda. Niyakap niya si Nardo, habang ang bata ay tila walang malay. Pagmulat ni Nardo, nakita niyang nakaluhod si Lola Minda sa harap niya, duguan ang noo. La! Gising ka," sigaw niya. Ngunit wala na itong malay. Sa tabi niya, ang baston ay muling nagliliwanag, at mula sa liwanag ay lumabas si Dalisan, ang puting duwende. "Sinabi ko sa iyo, Nardo, hindi mo dapat nilaro ang kapangyarihan. Ang bawat kilos mo ay may kapalit. Tigilan mo na sila. Huwag silang saktan," sigaw ni Nardo. "Hindi ko nahawak ang mangyayari. Pinukaw mo na ang mga nilalang ng dilim." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nardo ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang gubat ay parang buhay, ang mga puno ay umuuga, at mula sa ilalim ng lupa ay may mga boses na sumisigaw, humihingi ng tulong o hustisya. Dinala niya ang kanyang lola pauwi, at mula noon, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Ngunit gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang mga tinig sa paligid ng kanilang kubo, mga boses na humihingi ng saklolo, at minsan, mga sigaw ng mga hayop na pinapatay ng mga aninong dumaraan sa bubong. Ang mga tao sa baryo ay tuluyan ng natakot sa kanya. Wala nang lumalapit, walang gustong maglaro. Hanggang isang gabi, dumating si Junie, tahimik at nanginginig. "Nardo, may aswang na kumitil sa tatay ko kagabi. Nakita ko siya, may dala siyang baston na katulad ng sayo." Natigilan si Nardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Parang ikaw yung nakita ko sa dilim," hindi na nakasagot si Nardo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang baka hindi lang siya ang kumikilos sa kanyang katawan. May ibang nilalang na nagmamasid at unti-unti, siya mismo ay nagiging kasangkapan ng puting duwende. Makalipas ang ilang araw, tahimik na muling bumalot sa baryo ng San Isidro, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay kapayapaan. Ito ay mabigat, parang nakabitin sa hangin ang isang sumpa. Wala nang naglalakad sa gabi, at ang mga pinto ng bahay ay laging nakasara bago pa lumubog ang araw. Kahit si Kapitan Lito, na kilala sa tapang, ay hindi na lumalabas pagdating ng alas 7. Samantala, sa loob ng kubo ni Lola Minda, nakaupo si Nardo sa harap ng baston. Sa paligid ng baston ay may mga bilog na asin, at sa gitna nito ay nakasulat ang mga lumang simbolo na tila sinusubukan niyang basahin. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga ito, kusa silang lumalabas sa kanyang isipan, parang tinig na nagtuturo sa kanya kung ano ang isusulat. "Nardo, anak, mahina ngunit mariing wika ni Lola Minda, itigil mo na yan. Hindi yan dasal ng Diyos. Ibalik mo na sa gubat yang baston bago ka tuluyang maagaw ng mga nilalang ng ilalim." Ngunit hindi siya nakinig. Ang mga mata ni Nardo ay tila wala sa ulirat, parang sinusundan niya ang isang utos na hindi sa kanya galing. Sa bawat pagbigkas niya ng salitang hindi niya kilala, nanginginig ang buong silid. Pumipintig ang liwanag sa baston, at ang hangin ay lumalamig. Maya-maya, pumasok ang hangin sa bintana, at sa liwanag ng lampara, lumitaw ang isang maliit na anino sa dingding. "Huwag mo akong pigilan, Minda," bulong ng boses na pamilyar. "Dalisan," bulong ni Lola Minda habang lumuluhod sa harap ng altar. "Patawarin mo na ang apo ko. Wala siyang masamang intensyon." Lumabas mula sa anino ang puting duwende, marilag at nakangiti, ngunit ang mga matay malamig. "Hindi siya inosente, Minda. Alam niyang hindi sa kanya ang baston. Alam niyang ito'y kasangkapan ng mga tagapangalaga." "Tagapangalaga?" tanong ng matanda. "Ng alin?" "Ng pagitan ng ating mundo at ng inyo," sagot ni Dalisan. "Ang baston ay daan.
At kapag ginising ito ng hindi karapat-dapat, bumubukas ang daan sa mga nilalang na hindi dapat makatawid. Nanginginig ang tinig ni Lola Minda. Kaya pala nagkakaroon ng mga aswang sa baryo, ngumiti si Dalisan, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ang mga aswang ay hindi likha ng kasamaan. Sila ay mga nilalang na minsang tagapangalaga rin ng dilim. Ngunit dahil sa takot ng tao, itinakwil sila. Ngayon, sila'y naghihiganti at ang baston ang susi upang makabalik sila. Tumayo si Nardo at humarap kay Dalisan. Kung ganoon, bakit mo binigay sa akin to? Bakit hindi mo nalang kinuha? Hindi ko ito ibinigay. Pinulot mo ito. At sa paghawak mo, tinanggap mo ang kasunduan kahit hindi mo ito binigkas. Umiyak si Nardo, nanginginig sa galit at takot. Hindi ko alam. Bata lang ako. Ngunit matigas ang sagot ni Dalisan. Walang bata sa harap ng batas ng kalikasan. Lahat ng humahawak ng kapangyarihan ay kailangang magbayad. Mula sa labas ng bahay, may malakas na dagundong. Parang may pumapasok na malakas na hangin mula sa gubat. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay kumikislap at sa labas, naririnig nila ang mga sigaw ng mga tao, tila may inaatake. May mga aswang sa labas, sigaw ni Nardo. Tumakbo siya sa bintana at nakita ang mga itim na nilalang na lumilipad sa ere, sinasalakay ang mga bahay. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, may dalang krus at bawang, ngunit walang silbi. Sa bawat hampas ng hangin, may bumabagsak na bubong. Ito na yung sinasabi ko, sabi ni Dalisan. Binuksan mo ang daan, Nardo. Hindi mo na sila mapipigilan. Pigilan mo na to. Tulungan mo kami. Hindi ko sila kontrolado, bata. Ang tanging magagawa ko ay ibalik ang balanse. Ngunit may kapalit. Tumingin si Nardo kay Dalisan habang ang paligid ay nagliliyab sa takot. Anong kapalit? Isa sa inyo ang kailangang mag-alay ng sarili sa baston upang muling maisara ang daan. Lumapit si Lola Minda, umiiyak. Ako na lang. Ako na ang iaalay. Matanda na ako. Hayaan mo na ang apo ko. Ngunit umiling si Dalisan. Hindi pwede. Ang tumanggap ng kapangyarihan ang kailangang magbalik nito. Siya lang ang makakapagsara ng daan. Humawak si Nardo sa baston, nanginginig. Ang mga anino sa labas ay lumalapit na. Ang mga aswang ay sumisigaw sa dilim, ibigay mo sa amin ang baston. Sa sobrang takot, tumakbo si Nardo palabas ng bahay. Humabol si Lola Minda, ngunit natabig siya ng malakas na hangin. Ang bata ay tumakbo papunta sa gubat habang nagliliwanag ang baston sa kamay niya. Habang tumatakbo, naririnig niya ang mga boses, ang mga duwende, ang mga aswang, at maging ang boses ng kanyang ama. Anak, huwag kang matakot, sundin mo ang ilaw. Nang makarating siya sa ilalim ng balete, muling nagpakita si Dalisan. Sa likod niya ay may aninong itim, tila kalahating duwende, kalahating halimaw. Sino yan? Tanong ni Nardo. Ang dating tagapangalaga ng dilim, sagot ni Dalisan. Siya ang unang duwende na nagtangkang gamitin ang baston para sa sarili niyang kapangyarihan. Ngayon, siya ang pinuno ng mga aswang. Ang halimaw ay ngumisi, at sa boses nitong malalim ay nagsalita, ibigay mo sa amin ang baston, bata. Hindi mo kayang hawakan yan. Hindi ka karapat-dapat. Ngunit itinayo ni Nardo ang baston, at sa gitna ng takot, sumigaw siya, kung ako ang nagbukas ng daan, ako rin ang magsasara nito. Sa sandaling iyon, kumislap ang liwanag, isang puting kidlat na bumalot sa buong gubat. Naramdaman ni Nardo ang init sa kanyang dibdib, at ang baston ay parang humihinga. Ngunit bago tuluyang sumara ang liwanag, narinig niya ang boses ni Dalisan, hindi pa tapos, Nardo. May kailangan ka pang malaman tungkol sa iyong pinagmulan, at pagmulat ng bata, nakahiga siya sa lupa, hawak pa rin ang baston, ngunit wala na ang duwende, at ang gubat ay tahimik muli. Tahimik ngunit ang lupa ay humihinga pa rin. Muling nagising si Nardo sa ilalim ng punong balete, basang-basa sa pawis at putik. Ang liwanag ng araw ay sumisilip na sa mga dahon, ngunit ang paligid ay tila hindi pa rin normal. Ang mga ibon ay hindi umaawit, at ang hangin ay mabigat, parang puno ng mga lihim na ayaw magpahiwatig. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang baston, malamig, ngunit may kakaibang pintig, parang tumitibok na buhay. Mahinang tawag ni Nardo habang nakatingin sa paligid. Walang tugon. Wala ni isang tao, ni isang tunog ng hayop. Tanging ang marahang kaluskos ng dahon at ang tunog ng kanyang sariling hinga.
Ilang sandali pa, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng liwanag ng araw, lumitaw si Dalisan. Hindi na ito ang parehong duwendeng nakita niya noon. Ang kanyang anyo ay mas malinaw, mas matangkad, at ang liwanag sa katawan nito ay kumikislap na parang mga bituin. Ang mga mata ni Dalisan ay hindi na asul kundi puting maputi, halos walang itim, tila liwanag mismo. Nardo, sabi nito, malapit na. Malapit saan? Bakit hindi natatapos to? Tanong ni Nardo, pagod at nalilito. Dahil hindi mo pa alam ang totoo. Ang baston ay hindi lamang sandata, ito ay tagapag-ingat ng kasaysayan ng ating daigdig. Lumapit si Dalisan, marahang hinawakan ang baston, at sa pagdampi ng kanyang kamay, sumiklab ang liwanag. Ang paligid ay biglang nagbago, ang gubat ay naglaho, at napalitan ng isang lugar na malakristal, mga punong gawa sa liwanag, mga ilog na kumikintab na parang salamin. Nasaan ako? Nasa pagitan ka ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng ilalim, paliwanag ni Dalisan. Ang baston ang nagbubukas ng lagusan dito. At ikaw, Nardo, ang napiling maging susunod na tagapangalaga. Napalunok si Nardo. Bakit ako? Hindi ko naman ginusto to. Ngumiti si Dalisan ng malungkot. Hindi lahat ng tagapangalaga ay pumipili ng kanilang kapalaran. Minsan, sila mismo ang pinipili ng daigdig. Ipinakita ni Dalisan ang isang imahe sa harap nila, parang alon ng liwanag na bumubuo ng larawan ng isang lalaki. Si Nardo ay napahinga ng malalim. Yan si tatay, bulalas niya. Ang ama ni Nardo, si Mang Ruben, ay nakikita sa larawan, nakasuot ng lumang damit at may hawak ring baston, kapareho ng kanya. Hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong ama, sabi ni Dalisan. Siya ang dating tagapangalaga ng baston. Ngunit nang subukan niyang isara ang lagusan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim, nasawi siya. Iniwan niya sa iyo ang misyon, kahit hindi mo alam. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Nardo. Kaya pala laging sinasabi ni Lola na may tinatagong lihim si tatay. Tama ka, sagot ni Dalisan. Ngunit hindi mo kailangang maging alipin ng kapangyarihan. May paraan upang makawala ka sa sumpa. Lumapit si Nardo, umaasa. Sabihin mo. Paano? Kailangan mong ibalik ang baston sa pinagmulan nito, sa pusod ng gubat, sa ilalim ng punong balete. Ngunit hindi ito madali. Sapagkat bantay doon ang mga nilalang na gustong manatiling bukas ang lagusan, ang mga aswang. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat sa normal. Ang paligid ay muli niyang naramdaman, ang hangin, ang lupa, at ang liwanag ng araw. Ngunit ngayon, naririnig na niya ang mga boses sa paligid ng mas malinaw. Ang bawat dahon, bawat ugat, ay may tinig. Ang mga duwende, tikbalang, diwata, at maging ang mga kaluluwang ligaw ay nagbubulong sa kanya. Bata, tulungan mo kaming makaalis sa mundong ito. Bata, isara mo na ang lagusan. Bata, wag mong ipagpaliban. Naramdaman ni Nardo ang kabigatan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bahay at natagpuan si Lola Minda na mahina ngunit gising. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kailangan kong bumalik sa gubat. Kailangan kong tapusin to, anak, baka hindi ka na makabalik. Ang mga nilalang ng dilim ay gising na. Ang ilan sa kanila ay hindi lang mga aswang may mas malalakas pa. Ngunit matatag ang desisyon ni Nardo. Hindi ko na kayang makita pang may masaktan. Kung ako ang dahilan ng lagusan, ako rin ang magsasara nito. Kinagabihan, naglakad siya patungo sa gubat, dala ang baston. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya, parang may humahawak sa kanyang balikat, mga malamig na kamay ng mga espiritu. Sa likod niya, tila may sumusunod na mga anino. Pagdating sa balete, ang lupa ay bumukas at lumitaw ang isang bilog na lagusan, umiikot na puting liwanag, ngunit sa loob ay itim at malalim. Sa paligid, may mga nilalang na gumagalaw, mga aninong walang mukha, kumikislap sa dilim. Dalisan! Nandito na ako, sigaw ni Nardo. Biglang nagliwanag ang baston, at sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw si Dalisan. Ngunit iba na siya ngayon, mas malaki, mas makapangyarihan, at sa likod niya ay may mga pakpak na yari sa liwanag. Ito na ang huling pagkakataon, Nardo. Kapag ipinasok mo ang baston sa lagusan, tuluyang magsasara ang daan, ngunit may kapalit pa rin. Anong kapalit? Ang iyong kaluluwa. Kapag isinara mo ito, hindi ka na makakabalik bilang tao. Magiging tagapangalaga ka ng gubat magpakailanman. Napatigil si Nardo.
Nakita niya ang mukha ng kanyang lola sa isipan, ang baryo, ang mga batang dati niyang kalaro. Ngunit naalala rin niya ang mga sigaw ng mga taong pinatay ng mga aswang, at ang mga inosenteng nilalang na nadamay. Kung yan ang kailangan para matapos ang lahat, tatanggapin ko. Ngumiti si Dalisan, may halong lungkot at paggalang. Hindi lahat ng bayani ay nabubuhay para sa kanilang tabumpay. Ang ilan ay nananatili sa dilim, upang ang iba ay mabuhay sa liwanag. Tumindig si Nardo, itinaas ang baston, at sa isang sigaw, itinusok ito sa gitna ng lagusan. Muling sumabog ang liwanag, mas maliwanag pa sa araw. Ang lupa ay umuga, ang mga puno ay nagsigawan sa hangin, at ang mga aswang ay naglaho na parang abo. Sa huling sandali, narinig ni Nardo ang boses ni Dalisan, maligayang pagdating, batang tagapangalaga. Pagmulat niya, hindi na siya nasa mundo ng tao. Siya ay nasa gitna ng gubat, ngunit hindi na siya bata. Ang kanyang balat ay kumikislap sa liwanag, at sa kamay niya ay ang baston, buhay at tahimik. Sa malayo, may narinig siyang tinig ng mga duwende at diwata, sabay na nagdarasal. Ang puting duwende, si Dalisan, ay nakatayo sa tabi niya, mumiti. Ngayon, Nardo, ikaw na ang bantay ng liwanag. At sa baryo ng San Isidro, tuluyang bumalik ang katahimikan. Ngunit tuwing gabi, kapag sumisilip ang buwan sa ibabaw ng gubat, may mga bata pa ring nagsasabing nakikita nila ang isang batang lalaki na naglalakad, may dalang puting baston, at nakangiti sa dilim. Sa kabila ng katahimikang bumabalot sa baryo ng San Isidro, may mga gabi pa ring hindi mapaliwanag, mga gabi kung kailan ang buwan ay tila dugo sa pulang langit, at ang hangin ay amoy na susunog na dahon. Ang mga matatanda ay nagsasabing ito raw ang senyales na hindi pa lubos na sarado ang lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtakbuhan palabas tuwing dapit hapon. Ang iba ay nagsasabit ng bawang, asin at krus sa pintuan. Ngunit kahit ganoon, may mga alinggaw na naririnig mula sa gubat, mga iyak, mga tawa, mga pakpak na humahampas sa hangin. Isang gabi, habang malakas ang ulan, nakarinig ng sigaw si Lola Minda. Lumabas siya ng bahay, dala ang lampara, at tumingin patungo sa gubat. Sa pagitan ng mga kidlat, nakita niya ang mga anino ng mga nilalang na lumilipad, nagbabanggaan, nag-aagawan ng liwanag. Nardo, bulong niya. Anak, ikaw ba yan? Sa loob ng gubat, ang lupa ay nanginginig. Ang hangin ay punang alingas-ngas ng pakpak, at sa gitna nito, nakatayo si Nardo, hawak pa rin ang baston. Ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang balat ay kumikislap, ang mga mata ay kumikinang sa puting liwanag, isang nilalang ng liwanag na may katauhan pa rin ng tao. Sa harap niya, nagtitipon ang mga aswang, pinamumunuan ng isang matandang nilalang na may mga pakpak na itim at mga kuko na matutulis, si Apolaki ng Dilim, ang dating tagapangalaga ng lagusan bago siya itakwil ng mga duwende. Nardo, sigaw ng matanda, bakit mo isinara ang lagusan? Ang dilim ay bahagi ng mundo, hindi mo ito pwedeng ikulong. Matatag ang tinig ni Nardo. Ang dilim ay may lugar, Apolaki. Pero hindi sa paghari sa tao. At sino ka para magpasya niyan, balik ng halimaw? Isa ka lang bata. Isa kang duwendeng hindi buo, kalahating tao, kalahating nilalang. Natigilan si Nardo. Ano nang ibig mong sabihin? Tumawa si Apolaki, isang tawang parang kulog. Hindi mo ba alam? Ang ama mo, si Ruben, ay hindi purong tao. Isa siyang bantay, kalahating nilalang ng ilaw, kalahating duwende. Ikaw ang bunga ng dalawang mundo. Kaya mo napulot ang baston dahil sa iyo talaga ito nakalaan. Nanginig ang dibdib ni Nardo. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mga alaalang nakalimutan, ang mga gabi noong bata pa siya, kung saan nakikita niya ang mga liwanag na lumilipad sa paligid ng bahay. Ang mga gabing may boses na bumubulong sa kanya ng mga dasal sa wikang hindi niya maintindihan. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala naiintindihan ko ang mga tinig ng gubat. Ngumisi si Apolaki. Kaya sumama ka sa amin, bata. Hindi mo kailangang maging alipin ng mga duwende. Sa dilim, ikaw ay magiging hari. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang bumagsak mula sa itaas ang isang liwanag, si Dalisan, ang puting duwende. Ang kanyang anyo ngayon ay tila hukbo ng liwanag, may mga pakpak na kumikislap at tinig na umuugong sa paligid. Hindi ka hari dito, Apolaki, anito. Ang lagusan ay sagrado. At si Nardo ang tagapangalaga, hindi alipin ng dilim. Lumaban si Apolaki. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, nagdilim ang buong gubat. Ang mga puno ay nabaluktot, ang lupa ay bumuka,
at lumabas ang mga nilalang ng gabi, mga tikbalang, tiktik, sigbin, at manananggal. Si Dalisan ay lumipad pataas, binuksan ang kanyang palad, at mula rito ay lumabas ang libo-libong liwanag na parang mga bituin, mga duwendeng puti, bawat isa ay hawak ang sinag ng araw. Panahon na para tapusin ito, sabi niya kay Nardo. Paano? Sigaw ng bata. Gamitin mo ang baston. Hindi ito sandata ng karahasan. Ito ay tagapagbalik ng balanse. Huminga ng malalim si Nardo, itinapat ang baston sa lupa, at sa bawat paghinga, naramdaman niya ang pintig ng buong kagubatan. Ang bawat ugat, bawat dahon, ay kumikilos kasabay ng tibok ng kanyang puso. Mga nilalang ng dilim, sigaw niya, hindi ako kalaban ninyo. Pero hindi ko rin hahayaang sakupin niyo ang mundo ng tao. Itinaas niya ang baston, at mula rito ay lumabas ang isang malakas na liwanag, sumiklab ito sa gitna ng labanan. Ang mga aswang ay nagsigawan, nasunog sa liwanag, ngunit ang ilan ay hindi nasaktan, sa halip, sila'y tila nagbago, ang kanilang mga anyo ay bumalik sa dati, mga nilalang na parang mga tao, ngunit may mata ng kalungkutan. Ano to? Tanong ni Apolaki, habang natatakpan ng liwanag ang kanyang katawan. Ito ang katotohanan, sagot ni Dalisan. Na kahit sa dilim, may liwanag na nananatili. Sa huling sigaw ni Apolaki, sinubukan niyang sumugod kay Nardo, ngunit itinapat ng bata ang baston sa kanya. Ang liwanag ay sumabog at ang buong gubat ay nabalot ng tunog ng mga kampana. Pagmulat ni Nardo, wala na si Apolaki. Ang mga nilalang ng gabi ay naglaho o muling naging anyo ng tao, mga kaluluwang napalaya mula sa sumpa. Si Dalisan ay nakatayo sa tabi niya, tahimik, may ngiti sa labi. Natapos mo na, bata, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang dilim ay hindi kailanman mawawala. Kailangan mo lang matutunang tanggapin ito. Huminga ng malalim si Nardo. Ang baston ay unti-unting naglaho sa kanyang kamay, at sa halip, isang maliit na butil ng liwanag ang naiwan sa kanyang palad. Ano to? Ang tanda ng liwanag, paliwanag ni Dalisan. Sa oras ng kadiliman, gamitin mo ito, hindi para labanan, kundi para paalalahanan ang mundo na may kabutihan pa rin. Pagkatapos ay naglaho si Dalisan, at sa paligid, muling bumalik ang tunog ng mga ibon. Ang ulan ay huminto, at sa malayo, maririnig ang mga batang naglalaro, parang walang nangyari. Lumabas si Nardo mula sa gubat, tahimik at pagod. Nang makita siya ni Lola Minda, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, apo, sabi ng matanda, luhaan. Salamat at bumalik ka. Ngumiti si Nardo. Tapos na po. Tahimik na ulit ang gubat. Ngunit nang tumingin siya pabalik, nakita niya sa gitna ng mga puno ang isang liwanag na hugis tao, nakangiti, at kumakaway. Si Dalisan. At sa huling pagkakataon, narinig ni Nardo ang tinig nito, ang tagapangalaga ay kailanman hindi umaalis, lagi ilang nagbabantay. Mula noon, tuwing sumasapit ang gabi at tahimik ang hangin, sinasabing sa gitna ng gubat ng San Isidro, may liwanag na gumagalaw, isang batang lalaki, hawak ang baston, naglalakad sa ilalim ng buwan. Ang batang nakapulot sa baston ng puting duwende. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. Walang ulat ng mga aswang, walang aninong gumagala sa gabi. Ang mga tao ay muling lumabas, nagtanim, nagkumpuni ng mga bahay, at nagkaroon ng bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Nardo ay nanatiling tahimik. Bagaman bumalik siya sa anyong tao, ramdam niyang hindi na siya katulad ng dati. Tuwing gabi, sa bawat pagsikat ng buwan, naririnig niya ang mahinang bulong mula sa gubat, mga tinig ng mga duwende, mga espiritu, at ang mismong tinig ni Dalisan. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lamang. Pero bawat bulong ay may isang mensahe, ang balance ay hindi permanente, Nardo. Kapag may liwanag, may lilim na darating. Isang gabi, habang binabantayan niya si Lola Minda na natutulog, bigla niyang napansin na ang lampara sa mesa ay kumikislap. Lumamig ang hangin at narinig niya ang yabag sa labas. Paglabas niya, nakita niyang nag-iba ang kulay ng buwan mula sa maputi, naging pulang dugo. Hindi maaari, bulong niya. Sa gubat, muling umuga ang lupa. Mula sa ilalim, may umaangat na usok, kulay abo, mabigat, at mabaho, parang nasusunog na laman. Kasabay noon, may bumubulong sa kanyang isipan. Isang boses na hindi niya pa naririnig noon, ngunit parang matagal nang nandoon, hindi natatapos ang dilim, bata. Bawat liwanag na iyong binubuksan, may aninong sumusunod. Napaluhod si Nardo. Ang baston na matagal nang naglaho ay muling lumitaw sa kanyang kamay.
Ngunit iba na ito ngayon, hindi na puti ang liwanag, kundi pilak na may bahid ng itim. Dalisan, sigaw niya. Nasaan ka? Walang lumabas na duwende. Tanging hangin at mga bulong lamang. Ngunit sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang anino, mataas, payat, at may mata na kumikislap sa pula. Hindi ka ba masaya, Nardo? Sabi ng tinig. Inakala mong tapos na. Ang liwanag na ipinagkaloob sa iyo ay hindi kayang burahin ang ugat ng dilim. Lumapit ang anino, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Nardo ang kanyang mukha, ito ay ang mukha ng kanyang ama. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na gaya noon, walang init, tanging lamig ng puot. Tay, ikaw ba yan? Anak, sagot ng tinig, mabagal at malalim. Ako nga. Pero hindi na ako gaya ng dati. Ang kaluluwa ko ay naiwan sa pagitan ng sinarado mo ang lagusan. At ngayon unti-unti akong nilalamon ng dilim. Lumapit si Nardo, nanginginig. Tay, tutulungan kita. Gagamitin ko tong baston para iligtas ka. Umiling ang anino. Hindi mo na kailangan. Ang tulong na gusto ko, anak, ay wakasan mo na ako. Hindi makagalaw si Nardo. Ang kanyang dibdib ay parang dinudurog sa sakit. Hindi ko iyan magagawa. Kung hindi mo gagawin, babalik ang lagusan. Gagamitin ng mga nilalang ng dilim ang aking kaluluwa bilang tulay. At lahat ng sinakripisyo mo mawawala. Bumuhos ang ulan. Ang mga kidlat ay sumabog sa langit, at sa bawat pagkislap, lumalakas ang sigaw ng mga espiritu. Ang mga ugat ng lupa ay gumagalaw, parang mga kamay na humahawak sa paa ni Nardo. Sa di kalayuan, narinig niya ang tinig ni Lola Minda mula sa bahay. Anak! Tumakbo ka! Ngunit hindi siya tumakbo. Tumindig siya, humawak sa baston, at tinignan ang aninong kaharap. Kung yan ang paraan para matapos ang lahat, kung yan ang tanging paraan para mapahinga ka, tay, gagawin ko. Itinaas niya ang baston, at sa huling sandali, nakita niya ang ngiti ng kanyang ama, isang ngiti ng kapayapaan, hindi ng pighati. Sa paglapag ng baston sa lupa, isang malakas na puting liwanag ang sumabog, at ang buong gubat ay nabalot ng enerhiya. Ang ulan ay huminto. Ang buwan ay muling naging maputi. At ang lahat ng bulong ay biglang naglaho. Nang magising si Nardo, nakahiga siya sa lupa. Ang baston ay tuluyan ng naglaho, at sa kanyang kamay ay natira ang isang maliit na bato, kulay puti at itim na magkahalo. Narinig niya ang tinig ni Dalisan, mahina ngunit malinaw, ang tunay na tagapangalaga ay hindi kailanman pumipili ng liwanag lamang. Kailangan mong tanggapin pati ang dilim sa sarili mo. Tumayo si Nardo, tumingin sa kalangitan, at marahang ngumiti. Sa wakas, naintindihan niya. Ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway. Sila ay magkasintulad at siya ang tulay sa pagitan nila. Mula noon, hindi na muling nakarinig ng mga kakaibang bulong ang baryo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi ng pulang buwan, may mga nagsasabing nakikita nila ang isang batang lalaki sa gilid ng gubat, nakatayo, may hawak na baston na kumikislap sa kulay pilak, at sa tabi niya, isang anino ng matandang lalaki, nakangiti. Matapos ang gabing iyon ng pulang buwan, tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. Wala nang aninong gumagala, wala nang mga alingawngaw ng halakhak sa gabi, at wala na ring takot sa mga puso ng mga tao. Ngunit para kay Nardo, ang katahimikan ay hindi lamang pahinga, ito ay pagsisimula ng bagong tungkulin. Lumipas ang mga taon. Ang bata noon ay naging binata, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling may ningning ng kakaibang liwanag. Hindi siya tulad ng ibang kabataan, bihira siyang makita sa baryo, madalas ay nasa gubat, nag-iisa. Ang mga tao ay natutong tanggapin yon, sinasabi nila na bantay daw siya ng kalikasan, isang nilalang na hindi pwedeng gambalain. Si Lola Minda, na ngayoy matanda na at halos hindi na nakakalakad, ay madalas umupo sa duyan sa harap ng kanilang bahay. Tuwing dapit hapon, tumitingin siya sa gubat at mumingiti, habang marahang sinasabi, nandun siya nagbabantay pa rin. Isang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga kabataan mula sa syudad. May dala silang mga kamera at mga mikropono, mga vlogger daw, naghahanap ng mga alamat at kababalaghan. Narinig nila ang kwento tungkol sa batang nakapulot ng baston ng puting duwende, at gusto nila itong makita mismo. Sabi nila totoo raw yung batang yon, Lola, tanong ng isa. Hindi lang totoo, sagot ni Lola Minda sabay ngiti. Kundi buhay pa hanggang ngayon. Pero huwag niyong subukang hanapin. Kapag hindi kayo handa, baka hindi kayo makabalik. Ngunit hindi sila nakinig.
Kinabukasan, maaga silang pumasok sa gubat, may dalang ilaw, kamera, at mikropono. Habang lumalalim sila, unti-unting lumamig ang hangin, at tila may nagbubulong sa paligid. Isa sa kanila ang biglang nagsalita, "Uy, narinig niyo yon?" Parang boses ng bata. Tumigil sila. Sa gitna ng liwanag ng araw, may nakita silang puting liwanag sa malayo. Isang anyong maliit, nakatayo sa pagitan ng mga puno, hawak ang baston. Walang biro to, may bata nga, sigaw ng isa, sabay takbo papunta. Ngunit nang marating nila ang lugar, wala na ang bata, tanging mga yapak sa lupa, at isang lumang baston na yari sa kahoy at pilak. Kinuha nila ito at iniuwi sa baryo, dala ng kuryosidad. Pagbalik nila sa bahay ni Lola Minda, ipinakita nila ang baston. Ngunit nang makita ito ng matanda, bigla siyang natulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata ay napuno ng luha. "Bakit niyo to dinala? Hindi niyo alam kung anong pinakialaman niyo," sigaw niya. "Akala namin, laruan lang po." "Hindi yan laruan. Yan ang baston ng tagapangalaga ng liwanag. Kapag hindi niyo yan ibinalik, muling magigising ang mga anino." Nagkatinginan ang mga kabataan. Isa sa kanila ang nagsabing, kung totoo nga, bakit wala naman nangyayari?" Ngunit bago pa siya makatapos, biglang humangin ng malakas. Ang mga ilaw sa bahay ay namatay, at ang mga alon ng hangin ay umikot sa paligid ng baston. Ang mga mata ng isa sa mga kabataan ay lumaki sa takot, dahil sa liwanag ng kidlat, nakita nila ang anyo ni Nardo sa labas ng bahay. Hindi na bata, hindi na ganap na tao. Ang kanyang balat ay kumikislap sa pilak, at sa kanyang mga mata ay naroon ang parehong liwanag at dilim. Tahimik siyang nakatingin sa kanila. Ang baston ay kusa nilang binitiwan, at sa pagdampi nito sa lupa, sumiklab ang isang banayad na liwanag, hindi mainit, kundi mapayapa. "Hindi na kailangan ng takot," sabi ni Nardo, ang kanyang tinig ay kalmado. "Ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway. Ang totoo, pareho silang bahagi ng buhay, gaya ng gabi at araw, gaya ng tao at nilalang." Ang mga kabataan ay nakatayo lang, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang isa sa kanila ay mahina ang boses na nagtanong, "Ikaw ba si Nardo?" Ngumiti siya. "Hindi na ako si Nardo. Ako na ngayon ang bantay ng liwanag." Sa huling sandali, ibinalik niya ang baston sa lupa, at unti-unti itong lumubog, parang sinisipsip ng lupa ng gubat. Pagkatapos noon, ang kanyang katawan ay kumislap, at sa loob ng ilang segundo, siya ay naging liwanag, isang puting sinag na umakyat sa langit, at tuluyang naglaho. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang katahimikan. Ang mga kabataan ay lumuhod, luhaan at nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Isa sa kanila ang nagsabi, "Hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. May mga nilalang na hindi umaalis dahil may misyon pa." Pagbalik nila sa syudad, ginawa nilang dokumentaryo ang kanilang naranasan, pinamagatang "Ang batang nakapulot sa baston ng puting duwende, ang tunay na tagapangalaga." Ngunit kahit na marami ang nanood at naniwala, may mga tumatawa pa rin, sinasabing kathang-isip lang. Ngunit sa baryo ng San Isidro, tuwing may bumabagsak na ulan, kapag ang buwan ay maputi at ang mga bituin ay maliwanag, may mga batang nagsasabing nakikita nila sa gilid ng gubat ang isang batang lalaki, may hawak na baston, nakatingin sa kanila, at marahang kumakaway. At sa bawat pagkurap ng liwanag, naririnig nila ang mahina, ngunit malinaw na tinig, "Huwag niyong kalimutan ang kabutihan ay umiiral, kahit sa gitna ng dilim."